Iimbestigahan ng Office of the Ombudsman kung paano ginamit o ginastos ng Cebu ang kanilang pondo para sa flood control sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagbisita kahapon ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya sa Mananga River Flood Control Project sa Barangay Lawaan Dos, Talisay City, sinabi nito na sapat na sana ang nasa 60 bilyong pisong pondo upang pigilan ang mga pagbaha sa probinsya. Sa mga nakalipas na araw, patuloy na naranasan sa Cebu ang malalakas at walang patid na pag-ulan na nagdulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at pagbaha sa ilang lugar. That should be a lot of money to control the flooding. But apparently, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Titingnan natin and we will find out and we will know. Kasama sa aalamin ng Office of the Ombudsman ang mga sanhi ng pagbaha sa ilang lugar sa lalawigan. Titingnan nito ang mga aktwal na lokasyon at coordinates ng mga flood control project. We're looking at everything actually. Unahin namin yung mga binahan na lugar. Yung lugar na maraming baha. Titingnan natin how effective flood control was. Well, we're looking at the 60 billion universe. The 60 billion for the past 6 years poured into the Cebu area is important, no? But of course, we're looking at the whole Visayas. Hindi muna pinangalanan ni Ombudsman Rimulya ang mga individual at contractors na posibleng sangkot sa anomalya. Ngunit sa ilalim aniya sa masusing pagsusuri ang Office of the Regional Director ng Department of Public Works sa Central Visayas, kabilang na ang pamumuhay o lifestyle ng ilang district engineer. Bukod sa Cebu, susuriin din ng Ombudsman ang mga flood control project sa iba pang bahagi ng Visayas, kabilang ang Bohol at Tacloban. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.